morning, November 1. Das Sabado. So, chart analysis tayo pero market structure yung gagamitin natin. Price action and support and resistance. Parang modified na to. Tatry nating pasimplihin. Dati kasi, maririnig mo sa mga traders, mas simple, mas maganda. Wala raw masyadong laman yung chart, mas simple. Kahit naman ako, ganun ako din. Pero until nare-realize ko, para bang analogy ganito, may gagawin tayo. Bahay, for example. Sa bahay, para makagawa ka ng bahay, let's say, kailangan mo ng martilyo. So, kung martilyo lang hawak mo, simple lang. Pero, paano kung mahaba yung kahoy? Kailangan mo lagari. So, sabihin na natin yung martilyo, yung candlestick, yung lagari, yung support resistance. Parang kulang pa rin. Diba? Kailangan mo ng pako. Diba? Pero bago mo magawa yung bahay, kailangan mo ng sukat. So, market structure could be yun naman yung dimension. So, kung pag kulang-kulang yung mga yon, simple nga, pero kulang naman. Hindi mo mabubuo yung bahay. Parang ganun din yung naisip ko dito bigla. Actually, nag-i-evolve yung paraan ng pagtuturo, pagpapaliwanag, kasi mahanap tayo ng paraan paano simpleng maintindihan ng karaniwang mga tao, lalo na yung mga zero knowledge. Let's start from monthly. Sa monthly, una nating makikita nga yung candlestick, which is the price action ng candlestick is tulad nito. Bullish, di ba? Sabi nila bullish. Bakit? Green. Uptrend. Bakit uptrend? Kasi pataas. So, ano ba yung requirements ng uptrend? Kailangan meron siyang high. Una-una low. High. Low pero higher low. Kasi ito, low, mas mataas dapat ito kumpara dito. And then another high should be higher high kasi mas mataas dapat dito. Yun yung pinaka-requirements ng uptrend. There must be a low, higher low, and high, and higher high. Yan yung pinaka-basic requirements. So, dito sa tatlong candlestick na to, 1, 2, 3. Asan yung low? Di ba ito? Low. Asan yung high? Ito yung high. And for those na hindi pa alam yung structure ng candlestick, we have a separate training for that. And this is for the first candle, the low and high niya. And ito naman, second candle is dito yung low niya. Pero ito, pag pinagkumpara mo, this will now be higher low. Dahil ito, at saka ito, pag pinagkumpara mo, mataas to. And itong candlestick na to, ito naman yung high niya sa taas. And this is now higher high. Bakit? Pag pinagkumpara mo to at saka ito ay mas mataas kaysa dito. And this candlestick, which is October, diba? September, October, this is low again, pero higher low. Kasi kumpara dito sa isa na to, tsaka dito, ito mas mataas. At ito high, and this is another higher high. Bakit? Pag pinagkumpara mo ito. So, ibig sabihin, this is a valid uptrend. Kasi yun ang requirements ng uptrend. There must be a series of higher low and a series of higher high. So, on a monthly basis, bullish tayo. Sana maliwanag yan, ha? So, tanggalin natin to. So, now, kung i-analyze naman natin yung tatlong candlestick na yan, itong unang candlestick, nag-open siya rito, medyo may buntot sa baba, bumaba ng konti, yung price, tapos tumaas. May buntot sa taas, tumaas ng konti, tapos bumaba ng konti, dito siya nag-close. So, open, low, high, close. Ito namang candlestick na sumunod, so, nung nag-close dito,
dito siya nag-open, katapat na katapat lang, bumaba ng konti, yung price bumaba ng konti, and then tumaas. Napakataas hanggang nakarating dito, ayun, may buntot, bumaba ng konti, ito ngayon yung close. So, ibig sabihin, itong candlestick na to, strong na to. Pero yung sumunod na candlestick ay mas malakas. And then, the third candlestick, nag-open dito, pero bumaba siya, nag-retrace, bumalik. And this is now the new low. Pagdating dito, itinulak yung price. Hanggang doon sa taas, this is now the new high, or the all-time high. Pagdating dito, biglang nagkabuntot. Bakit? Yung buntot na yun kasi it signifies na bumalik yung price. Pagbalik ng price, pwedeng dito, pwedeng bumaba pa. Hindi natin alam, pagka dito lang tayo sa monthly, at ang closing niya dito. So what we did is, create tayo ng support dito. We have a separate topic for the support and resistance, and naglagay tayo dito ng resistance. But basically, the support is solid line, and the resistance is long dotted line. If it is yellow, monthly. So this is support, since solid siya. This is resistance, since long dotted line siya. Yung blue, nasan yan? Previously, hindi natin pinalalabas yung blue sa monthly. Kasi ayaw natin ng masyadong maraming lines yung ating chart. Pero for the purpose of discussion and analysis, pinalabas ko dito yung blue. So we are very clear now that the price is moving in between this price and this price. Or the price is moving between this resistance and this significant support on the monthly. And these two blue lines are weekly. Pinalabas ko lang yan. Again, punta tayo ngayon ng weekly. Bakit? Kasi we wanted to know, ano ba talaga yung huling naging galaw? Bumaba ba siya hanggang dito? O hanggang dito? Hindi natin malalaman not until bumaba tayo ng weekly. Tingnan natin. And our reference here is the blue line. Dito sa monthly, bumaba dito, pero dito nag-close. Punta tayo ng weekly. So, sa weekly, makikita natin, meron pa rin blue line. Actually, dito ko kinuha yung blue line. So, yung blue line, nilagay ko dito. Yung support and resistance kasi depende naman sa nag-chart. Nung nakita ko itong, diba, ito yung red na to. Ito, nag-open dito, tumaas, dito ang high, bumaba ng bumaba, hanggang dito. Ito ang low. So, dito ko nilagay yung blue line na una. Kasi napansin ko, dalawa sila nagpantay. Sabi ko, strong yung price na to. Previously, itong candlestick pa lang na yan, it serves as a support. Then, bumalik, nag-close dito. So, inisip ko ito, this is a strong rejection. So, naglagay ako ng dalawang line. Just for reference purpose lang. Kasi sabihin na natin, wala pa tong price na to. And then, nung nag-close dito, nag-gap up yung price dito. Gap down. Yan. Nagkaroon ng puwang dito, gap. Tapos yung price, umakyat muna to close the gap. And this now, yung arrow na yan, ibig sabihin niya, this is the high of this candlestick. And then, bumaba siya. Unti-unting bumaba at na-meet niya yung support at binasag niya. Hanggang nakarating siya dito sa tinatawag nating monthly support. At dito, nag-reject, umangat, at dito nag-close yung price kanginang madaling araw. Okay? So, magiging previous week na to. So, kung makikita nyo, there is a rejection. And this rejection from the lower part of the body is, ibig sabihin yan, buyers. Dumating ang buyers. Yan. On the weekly. Kung kanina yung monthly, na-determine natin na siya ay bullish. So, try naman natin itong weekly. So, since this is the first candle and second candle na red, tingnan natin. Yung itaas niyan will serve as a high. Diba? High.
Yung ibaba will serve as a high also, pero since ito mas mababa doon, this will now be the lower high. Yung candlestick naman na to, may high ito, nag-open yan, tumaas, high, bumaba, low. Ito ngayon yung low. Tumaas, dito ngayon nag-close. So, ito ngayon, may low dito. And then, ito naman, nag-open dito, tumaas dito to close the gap, to create the lower high. And then, bumaba, dire-diretso pababa. At ito, pag pinukumpara mo, mas mababa ito. This is now the new lower low. So, ano to ngayon? Uptrend, downtrend, o sideways? For an uptrend to exist, kailangan meron kang low, high, lower low, lower high. At least. At nag-exist yan. So, ibig sabihin, on the weekly basis, meron tayong downtrend. Yan. At hanggat hindi nabe-break itong, for example, ito, this is now the high, this is the lower high, this is the low, this is the lower low. Hanggat hindi nabe-break niya yan, pag ganon, itong, ibig sabihin, nag-exist sa weekly basis, weekly time frame, yung downtrend. At kung mapapansin nyo, itong rejection na to, nag-rejection price dito, pero hanggang dito lang. Hindi niya na-break itong lower high na to. Ibig sabihin, until this very moment, ang bias ng weekly is bearish. Okay? Kung bearish yung weekly, na-break niya na ba yung monthly? So, let us go back sa monthly. Monthly, ito pa lang yung low ng monthly. Pag pumingin sa weekly, ibig sabihin, hindi pa nabe-break yung low ng monthly. So, existing pa rin yung bullish trend ng monthly, pero kasalukuyan, bumababa yung weekly. At hindi pa nabe-break yung downtrend on a weekly time frame. So, tanggalin natin yan. So, ibig sabihin, on a weekly time frame, downtrend tayo. On a monthly time frame, uptrend tayo. And at the moment, the price is naggumagalaw dito in between the high and low of the September. At ulitin ko, hanggat hindi ito nabe-break nitong price na to, the bullish bias of the monthly is intact. At kung bumaba ka naman ng weekly hanggat hindi nabe-break yung pagbaba nito, paano mabe-break ito? Hanggat existing yung high, lower high, low, lower low, bearish ito. Pag medyo nalilito kayo, balik-balikan nyo lang. Okay? So, ito ngayon, itong rejection na to, pag pumunta ka ng monthly, makikita mo yan. Ayun yung green. Kung sa umpisa, iniisip natin, bumaba yung price hanggang dito lang, hindi. Luminaw na, nung bumaba tayo na weekly, luminaw na, nakarating siya hanggang dito at nireject yung price. So, ibig sabihin, ang huling galaw nito is bullish. Most likely, makikita natin yan on a daily basis. Bullish yan, paakyat. Weekly, bearish, monthly, bullish. Nakakalito. Pero ganun talaga. Time will come, lilinaw sa inyo yan pag nagpa-practice kayo. Ulitin ko, monthly, bullish, weekly, bearish, or monthly uptrend, monthly uptrend, weekly downtrend. Ano naman yung daily? Monthly uptrend, weekly downtrend. Ano naman yung daily? Since may buntot, most likely nagkaroon ng pagtaas. For us to know, kailangan bumaba tayo ng daily time frame. Bumaba tayo ng daily time frame. So, ayun na nga. So, bullish,
bearish, bullish on the daily. Okay, ah? Okay, ayan, oh. Bullish, double top, bearish. Yan. So, alam na natin ngayon na yung weekly is, eto siya, pababa. Yan. And then, naglagay ako ngayon ng markings. Nilagyan ko ng markings. We have to, ayan, oh, yun yung markings niya. This mark, the low, and then the lower low, high, and then the higher high, lower high. Kung bababa ako ng daily, makikita ko yan. Ayun siya. Ayan yung high, lower high, low, lower low. So, kung lalagyan mo ng linya yan, ganun yung mangyayari yan. Yan. And then, ayun siya. So, anong trend yan, di ba? High, lower high, lower high, low, lower low. Ano yung posibilidad na bababa ito? Okay, ah, if this is nabababa ito, dito tayo titingin ngayon. So, kailangan, kung bababa ito, kailangan ito hindi makarating hanggang dito above this lower high. Kasi, for an uptrend to exist, there must be a series of lower high and a lower low. At ito, kailangan makarating hanggang baba to, kailangan mag-print siya ng lower low. Another lower low. So, kailangan ma-break niya to. And on the weekly time frame is mukhang bearish pa rin siya. Punta naman tayo na daily. Ito na nga, nasa daily na tayo. For us to analyze what is happening sa daily, tumingin ka lang sa mga latest. So, let's say dito tayo. Dito tayo mag-umpisa. Dito, ito. Dito na lang, dito. Sige, dito. This is high. This is lower high. This is low. This is lower low. So, kung itong dalawa na to titingnan mo, downtrend dito. For the downtrend to exist, kailangan may another lower high. So, lower high to. Yan. Kailangan may lower low. But the problem, hindi na to nag-print ng lower low. This is higher low. Ito. And this is lower high. And this is another lower low. So, anong tawag dito? So, sideways. For a sideways to exist, kailangan walang series of higher high, series of lower low, o series of lower high, series of lower low. Ganun. Wala. So, ito, kumbaga, ayan yung kanya, parang nag-triangle pa nga, di ba? Ayan, triangle. And at the same time, ano nakikita nyo sa candlestick niya? Candlestick, they have a small body. A small body means weak candlestick and indecision. Kaya lang, coming from this impulse move ng bearish, talagang parang tinulak niya. O yan, tinulak na. No? Tinulak niya. Price action lang muna tayo, ha. Huwag nating intindihin yung tinatawag na fair value gap, mga ganun. Huwag muna. Moving average. Price action lang muna. So, parang nag-create siya ng triangle dyan, and at the same time, makikita nyo, ayun yung rejection, rejection. Parang ito nag-serve ng resistance. And at the same time, ito naman, nag-serve din ng support. Kasi ito yung rejection. Yan. And, ang nangyari, bumagsak yung price. So, ayun. Doon bumagsak yung price, inabot niya hanggang dito sa support ng monthly. Yan. Pagdating dito, anong meron? I-analyze natin, ha? This is high. This is lower high. This is low. This is lower low. So, downtrend dito, dalawa na to. So, para tumuloy-tumuloy yan, kailangan merong another lower low. Eh, hindi na nangyari. There is a higher low. And then, higher high. So, biglang nagkaroon ng
shifting dito. So, kung sana nagkaroon ng another higher high at higher low, so sana uptrend, hindi eh. Naging pantay. So, ibig sabihin, nag-sideways na naman. And then, mapapansin nyo, itong close na to, almost same ng high. So, hindi makatagpos dun yung body ng candle. So, this now serves as a resistance. On the lower time frame, for example, daily. So, pwede mo yung lagyan ng another line. For example, lagyan mo ng red na line. Para yung red kasi, parang ikinupan mo na. Ako na lang, ayan na lang. Okay. Trend line na lang. Para bang, ito na lang. Yan, lagyan natin ng ganyan. Green na lang. Sige, green. So, ibig sabihin, every time na pupunta dun yung price, nire-reject niya. So, this green line serve as a strong resistance. Yan. And then, every time, ito, sideways to ngayon. So, pwede nating lagyan niya na, i-assume natin na ito. Ayun siya. Or pwede rin naman kunin natin hanggang dito. Pwede. Pwede naman yan. So, anong nakikita natin? Triangle. Triangle kasi is from this position, nag-i-squish yung price. Ayan. And this is daily. Para makita natin mabuti, we will go down 4 hours. Pero sa daily, anong nakikita nyo? Uptrend, downtrend, or sideways? Sideways. Since walang series of higher high and higher low, or a series of lower high and lower low, so this is automatically sideways. And remember, the trend ng 4 hours is downtrend. Since this is high, lower high, low, lower low. So, possible that this is now a lower high. So, to continue, pwedeng bumagsak yan para i-break itong lower low na to and to create another lower low to meet another resistance, support. Ito. Usually, yung mga consolidation, mga previous consolidation, it serves as support. So, imagine niyo kung babagsak yan dyan, ilan yung pwede mong kitain dyan. That is already 1,818 pips. So, price action muna tayo. So, andito pa lang tayo. So, we have established by identifying the high and the low ng candlestick kung meron ba mga series of higher high and higher low. Paulit-ulit kasi para matandaan nyo. So, 4 hours. Sa 4 hours naman, ang tinitingnan natin ito kung saan to lalabas ngayon. Yung ito. Ano ngayon yung characteristic na ito? With regards to market structure. Kung mapapansin nyo, kung dito, ito low. Ito low. Ito high. Ito higher high. Ito higher low. So, itong dalawa na to is uptrend on the 4-hour time frame. So, ito ngayon is another high, another low. So, kaya lang may rejection. Yun. May seller's rejection. And then, ito, previous resistance, ayun siya. The price, the candlestick body is below the resistance. So, it is a valid shooting star. Ganun. Okay. And, ito ngayon, high, lower high, low, lower low. So, this now become downtrend. Another lower high, but this is a higher low. So, nawala ngayon yung downtrend. And then, low, higher low, higher low, high, higher high. Nagkaroon ng uptrend. On a 4 hours lang, ha? Pero hindi sila talaga lumalagpas dito sa line na to. So, parang pinakikita ng line na to na talagang very strong siya. And then, ito, siguro, pagod na rin kagabi, hindi ko na masyadong nakita to. Actually, ito yung huling analysis. I was thinking na aakyat pa siya, pero nag-hold talaga itong price na to. And then, ito, nag-hold pa rin siya, nireject niya. This is high, although na lower high, pero ito, low, lower low.
Pero hindi ganun ano. Tsaka nag-breakdown siya rito sa small triangle na yan. And then, ito naman, sa big triangle, nag-hold yung trend line. So, tapos, umangat na naman. So, anong nakikita natin ngayon dito? Still, this is sideways on a 4-hour time frame. So, sideways means walang direksyon na pataas o pababa. So, and at the same time, there is a triangle, nag-i-squish siya. And this is 4 hours. Ibig sabihin, nangyari ito kaninang madaling araw. So, remember, monthly is bullish, weekly is bearish, ayan. Not until ma-break yung structure, daily is sideways, 4 hours is sideways again, but nag-exist na itong triangle na to. Sa daily pa lang nag-exist na yung triangle eh. Hindi nga lang obvious dito, triangle. Punta tayo na 1 hour. So, sa 1 hour, merong separation line ito. Itong line na to. Sa 4 hour sideways, pero tingnan natin dito kung sideways pa talaga. Ang nangyari. Kung titingnan nyo mabuti to, this is high. This is low. And then, this is lower high. And then, this is lower low. So, ito ngayon is possible creating a lower high. Or pwede rin makarating dito, pero nag-i-squeeze pa rin yung triangle. Yan. By Monday, Asian market, as we all know, ang Asian market is commonly nagsa-sideways. And remember, our weekly is downtrend. At nag-fringe siya ng lower high. So, possible, magsa-sideways, pwede pa uling bumaba. But, on Monday, ang pwede nyo gawin, you wait for the consolidation kung saan lalabas. Laging ganun, saan lalabas. Kasi, hindi natin pwede sabihin, bababa yan at tataas yan. Hindi. Kung saan lalabas. No one can predict kung saan pupunta yung market. Kaya, magiging reactive ka lang. Reactive kung lumabas sa baba, so maghintay ka ng pullback. Kung lumabas sa taas, maghintay ka ng pullback. Ngayon, kung lumabas sa taas, for example, lumabas sa taas, sideways, 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 sideways. Kung lumabas sa taas, ganyan, lumabas sa taas, ganyan. So, ibig sabihin yung body, although green, pero maliit yung nakalabas, posibleng bumalik uli yan bago umakyat. Or posibleng bumaba. Maaring ito ay liquidity sweep lang. Pag yan bumaba at dumiretso, liquidity run. So, pag yan tumaas at bumaba dito, pwedeng maghintay ka dito ng rejection sa lower time frame. Pwedeng ang makita mo dyan ay pwedeng ganyan. Halimbawa, nakita mo, nagkaroon ng ganyan dyan. Tapos may buntot sa baba. Yun. Yan, parang ganyan. Yan, may buntot na ganyan. Ulitin ko, pag umangat at malit lang, hintayin mo sa baba. Tingnan mo kung may rejection, pwede kang mag-buy. Pero pag hindi nag-exist yan, pwede dumiretso yan. Kasi maaaring liquidity sweep. Pero,
Kung ang lumabas ganito kalaki, yan, ganyan. More than 50% ng katawan nasa ibabaw. Malamang yan, pull back pa rin yan para i-retest kung saan siya nanggaling. Pag nakakita kayo ng ganitong candlestick dito, pwede kayong mag-buy. So, ganun din pag bumaba. Let's say red yung bumaba. Red. Let's say red. Ayan. Kung ganyan, hintayin nyo mag-pull back. Pwede rin dumiretso, pero kung ang plano nyo pull back, day nyo. Kailangan merong candlestick dito na may buntot sa taas. Pero pagka dito, ganyan lang yung lumabas, kakaunti lang, malamang yan, babalik sa loob. So dito, magkabang ka sa loob. Kung ano yung, habangin mo kasi, para magre-react ka lang kung ano yung makikita mo. Hindi mo ipipredict na, magpo-pull back lang dito, tapos babalik na, o didiretso taas. Hindi. You have to check yung candlestick, especially on the lower time frame. Kung ano yung nabubuong candlestick. Okay. So, galing muna natin yan. Yan. Punta tayo ng 30 minutes. Yan. So, sa 30 minutes, ayan. So, dito, ito yung kagabi. Ito yung kagabi. Ito. Ayan. Ayan siya. So, medyo hindi ko na nakita yung higher, bigger picture. So, nag-set ako ng triangle na ganun. Tapos, naglagay ako ng isa dito. So, nung nag-breakout dito, inisip ko, magbabounce. Pero hindi gumapang. Tapos, bumagsak pa. So, kaya pala, meron siyang triangle na nabubuong malaki. So, minsan, pag pagod ka na, hindi mo na makita yan. Ganun. Or, hindi ka pagod, pero hindi ka pasanay, hindi mo talaga makikita. Yan. At the moment, nandun siya ngayon sa triangle. So, what we need to do is to wait on Monday. Monday is Asian session sa umaga. Tayin natin. Pwedeng maganyan yan. Tayin mo. Alin dyan yung mangyayari. So, that is our analysis using market structure, using price action, and support and resistance, triangles, and yung top-down analysis. So, from monthly, weekly, daily, 4 hours, 1 hour, 30 minutes, even 15 minutes. Kaya lang kasi, bakit di na tayo bumaba ng 15 minutes? Kasi sa 4 hours pa lang, alam mo na, sideways eh. Sideways na eh. Diba? So, ang lower time frame kasi, we use for entry. But if you are trading 1 hour, hahanapin mo muna yung bias kung uptrend or downtrend. And usually, pag may experience ka na, ayaw mo nang mag-trade ng sideways. Ang preferred mo is either uptrend or downtrend. Okay? So, since we have identified that weekly is downtrend, so, ang inaantay kong opportunity dito is sell ngayon by Monday. Yan. Sell. So, if lumabas dito yung price, antay ng pullback, sell. TP1, TP2. Bakit dyan lang? Unang-una, although na nasa 1 hour tayo, tignan nyo yung 1. Diba? The TP2 is still above the monthly support. So, mas safe yun. And, pag tinignan nyo yan, kung sinukat nyo yan, ilan yan, that is already 1,100 pips. Okay? So, this is the end of this video. At ilalagay ko to sa Canvas. And for those who want to access Canvas, kailangan may ATFX ID na kayo. Paano kayo magpa-registered kayo, and then after, ibigay nyo yung ATFX ID nyo either kay Ma'am Liz Guzman o kay Mate Charina Lilibet. So, thank you.
And next video will be another types of analysis